no? Mm. Kung kayo yung magpapayo dito sa administrasyon, ano yung mga konkretong hakbang na sa tingin nyo dapat? Ano yung sasapat given the magnitude of the problem? Give us solutions. Okay. Well, right now, again, kaya nga nabanggit yung bilang na mahirap na pamilya, yung border na pamilya, at yung transport sector groups, at magsaka na kailangan ng tulong, yung starting point natin. Hindi, ano to, hindi ubra mga long-term solution kung may short-term problem ka. So hindi maiwasan. Alam ko may knee-jerk reaction palagi marami sa subsidio ayuda. Pero yun ang magic ng subsidio at ayuda. Siya yung relatibong pinakamabilis madidistribute sa pinakamadaling paraan na may kagat na ginhawa. So there's no use lamenting na masyadong deregulated oil industry, masyado tayong dependent oil. Kailangan i-resolve yan. Pero bago parapin yan, dagdag na subsidio, dagdag na ayuda, commensurate dun sa laki ng problema. So sa amin, i-double at least yung tulong sa mga transport groups. Hindi lang 5,000, dapat 10,000. Yung 10,000 na yan. So ito lang, ilang linggo lang ang mapupunuan yan dun sa dagdag na gas ng transport group. So step 1, mas malaking subsidio sa lahat na nangangailangan sa transport groups. Yung second, kailangan yung mga magsasaka, mga isda, may definite levels of support of dependence sa crudo. Pero kailangan din nabigyan ng dagdag na suporta kasi for sure silang kabilang sa pinaka-vulnerable sa pagtaas ng presyo ng bilihin. But also, dapat ensure natin supply ng pagkain sa relatibong murang presyo. So yung magbigay ng 10,000 to 12,000 support sa mga magsasaka, mga isda, hindi lang para maibsan yung kahirapan sa kanila, support din sa produksyon ng pagkain para in the end, hindi maipit yung supply at lalong tumaas yung presyo ng pagkain para sa kanilang consumer. Tapos, hindi maiwasan. No joke talaga yung nangyari nung panahon ng paglusog ng Russia sa Ukraine na more or less 2 to 3 million na dagdagan ng mahirap na pamilya kasi walang dagdag na ayuda nun. Ngayon, magbigay tayo ng dagdag na ayuda kahit about 5,000 pesos. Nung sinimilit namin yan, malaking halaga talaga, about 200 billion pesos kinakailangan sa ganyan klaseng suporta. But ang question is, could be yan ibigay, siguradong dadaming mahirap. So, ang policy question sa gobyerno ngayon, gagawin mo ba ang lahat kasi seryoso ka na tulungan ng mga naghihirap at pigilin yung paglala ng kahirapan. Kung hindi, iikot lang talaga dun sa may fiscal constraint, tatakutin tayo, nalalaki yung utang, medyo may problema kung ganun kakipot yung pag-iisip. Dito sa pinopropose nyo na doubling of the subsidy, ano yung nakita niyong funding sources dito? Well, matagal, even pa nung COVID, nung the last time pinag-usapan talaga usapin ng ayuda, 2020 pa, pinupose ng IBON, wish sa yaman ng mga bilyonaryo. Sobrang simple lang yun. I think, I'm sure wealth tax, basically. Kaya yung wealth tax. At maliit lang. 1% na wish sa yaman over 1 billion, 2% sa yaman over 2 billion, 3% over 3 billion. At most, baka less than 6% lang ibabayad ng mga pinakamayamang Pilipino. Pero sa ganong kaliit na 1 to 3% na graduated tax, on 0.003% lamang ng Pilipino, 3,000 bilyon lamang sa Pilipinas, pwede makalikom ng 500 billion to 600 billion pesos kada taon. Tapos gusto namin diin, yung mawawala sa wealth tax na yan sa isang taon, yan ang nawawala sa yaman nila sa paalo ng stock market within a week, 2 weeks. For sure, yung paghina ng stock market the last 2 weeks, nagpas pa dyan sa 1 to 3% na nawala sa kanila. Oo, so sa amin, matagal lang pinopropose yan. Kung napag-usapan niyan dati, mas maraming pondo. At again, sa short-sightedness ng gobyerno, ngayon pa sa gitna na case pinag-usapan. Sige, better late than never. Pero, irali dapat yung lahat ng resources na meron sa bansa. At walang duda, may 3,000 bilyonaryo, may 8.2 trillion pesos worth of yaman na pwede bisa ng 1 to 3% to get 500 to 600 billion pesos. Agree ako dyan sa wealth tax. No? Pero, ang iniisip ko, parang masyado yata mataas yung standards natin dito sa mga ultra-rich. Hindi na mayayaman ng ganyan. Nation builders naman sila, di ba? Sabi naman na nation builders sila. So, you can't build a nation on
an impoverished population. Ganun ba? Kumbaga, kung ako yung ultra-rich Impressed. kaya nga kami yumaman ng ganito kasi gahaman kami tapos itatax nyo kami rito. Tutulong kami ng konti. Mga corporate social responsibility, hindi ba? At saka actually naisip ko kanina, sabi ko, kung pwede lang by the flick of your finger, kumbaga bumait at least for 2 weeks itong mga magnanakaw sa flood control. Magsoli man lang ng malaking bahagi ng kanilang pinaghati-hatian sa flood control. Ang laking Mm. tulong nito sa ating mga kababayan. Actually, iniisip ko, Sir Sunny, sir Mm. pa rin tayo. Sige Ano lang. tumatakbo sa isip nito mga makakapalang mukhang mandarambong na ito? No? Yung mga nasa Mm. legislatura. Habang ito, kitang-kita natin yung paghihirap ng mga kababayan natin. Tapos sila, alam nila, ang kakapalang pagmumukha nila, ang laki ng mga ninakaw nila. Hindi ba? I mean, Mm. Again, context. anyway. Yung halaga ng kontrata ng mga Diskaya at their peak sa isang taon, about 13 to 14 billion pesos ang kontrata nila. Yun ang estimate namin na isang tranche ng pagbigay ng suporta sa 2.2 million na transport workers. 12.3 billion lang computation namin sa for isang tranche ng pagbigay ng suporta. Imagine mo yun, isang kumpanya, the Diskayas, mas malaki yung halaga ng kontrata nila in 1 year than yung hinihingi ng support for 2.2 million transport workers. So, it's actually the Correct. proposal namin. Naniniwala kami sa moral compass somehow. Pero sana halimbawa yung mga batas natin, makadukot sa bulsa nila ng moral compass at i-sacrifice nila 20% halimbawa ng hard infra projects sila ngayon, i-convert to ayuda. Yung ayuda na yan, huwag idaan sa kanila, idaan to the agencies para hindi mamumuliti ka. 20% ng hard infra projects ng mga mamabatas natin could generate at least 200 to 250 billion pesos. Sa amin, of course, may sequence sa kailangan supplemental budget, may proseso, pero Pwedeng gawin. yun ang point eh. Kung may gusto gawin yung gobyerno, kung kaya mo protekta ng sarili mo for impeachment by mobilizing your allies in Congress, i-mobilize mo rin sila para tulungan yung mga mahihirap, di ba? So, it's a question of political will. At siguro, nabagit ko nga yung expectations. Parang baba expectations natin na normalize na, ay, kayo mga mayaman, wala magagawa dyan. Ay, mga politiko, masiling interest lamang. Wag tayo matrap sa ganong klaseng normalization ng maling gawin. Sabi, yun eh. We have to push the envelope talaga. I agree completely. Ano lang ako, sarcastic lang ako. Tsaka protection ko yun sa akin. Para hindi ako masyadong malungkot kasi pag masyado kong tinaasan yung standards ko, talagang malulungkot ako. Baka ma-depress ako. Kung babaan Hindi ka ko na lang. depress. I'm sure hindi ka may depress. Magagalit ka. Pag binabaan ko yung standards ko, hindi na ako masyadong bubwisit sa ilang mga senador o marami mga senador. Diba? Lahat sila matalino na. Kumababang kaligayahan, di ba? Kumababang kaligayahan, madali matuwa. Yan nga eh. Okay, sige. Finally, do you think we can survive in a protracted conflict? Of course, we're not directly involved in the war, pero yung epekto ramdam na ramdam ng mga ordinaryong Pilipino. Kumaga, can we survive this? Well, yung sigurado, hanap ng paraan yung mga Pilipino, dideskartehan nila, itong pesteng resiliency nga, hahanap ng paraan yung Pilipino. Pero sa amin, hindi nang question eh. Ang question ay, anong ginagawa ng gobyerno sa lahat ng otoridad, rekurso, kapangyarihan na meron niya, anong ginagawa ng gobyerno sincerely para sa nakararami para tulungan yung mahihirap. At sa amin, put your money where your mouth is or put your money where your rhetoric is eh. Ang dami-dami sinasabing mga tamis na pangako. Pero yung nga, hindi para sa lahat, hindi sapat sa pangailangan at panandalian lamang. So para sa amin, we have to move beyond that eh. At ang dami talagang pwede gawin ng gobyerno kung gustuhin niya. Kung ayaw niya, dadaan tayo by press release at hahayaan lamang. The Filipinos will survive, pero grabe yung paghihirap nila. Habang nasa tuktok, chill lang sila, di ba? Protektado sila ng gobyerno, napakalalim ang bulsa nila, they'll survive. Even oil companies, may possibility pa nga, baka may windfall gains pa yung oil companies. We don't know kasi hindi masinasabing pricing nila. Di ba? So, the Filipinos will survive but at the cost of grabbing paghihirap, pagdudusa, suffering over the next few months. Unfair yon. I mean, it's unfair na hayaan ng gobyerno na mangyari yan. Kaya po natin normalize yung bad behavior nila sana.